Alam ko, kailangan na yung tumawid sa iba pang interview. Pero may isa na akong tanong. Kasi binanggit nyo kanina na confidential intelligence funds, by their nature, cash advance talaga. Yes. Diba? Kung baga, gagastusin nyo muna and then liquidation By afterwards. its mode, by the mode of payment. So, Cash advance. yung bang withdrawal ng 125 million in cash, ordinary, normal yon under those circumstances? No, ang term namin dyan ay it is highly irregular. Bakit? Unang-una, meron po tayong batas na nagsasabing no payment, all payments from the treasury must be by check or treasury, TRA, Treasury List Advice. Sorry hindi na ako ganong katalas kasi that was 11 years ago. So, ang ibig sabihin, merong 250,000 lang ang pwedeng pambayad ng cash. The rest ay by check. Pero, pwede kang mag-create ng revolving fund, di ba? Okay. Yes. At ito yung aking idadagdag diyan. Kasama sa joint circular, kaya nga, you can fault the joint circular for a lot of things. But, there are also many, I would say, efficiently, effectively designed controls within the joint circular. Halimbawa, part ng responsibility ng head of office ay yung tinatawag nating the head of office must adopt internal control mechanisms to ensure that resources of the government are not wasted and protected from uneconomic, inefficient, ineffective use thereof. Okay. Medyo siguro nag-rumble na yung Pero ang ibig ko sabihin, babalik ako doon sa dati natin sinasabi, yung responsibilidad ng bawat isang naglilingkod sa pamahalaan ay hindi lang yung tumupad sa batas. Okay. Mahalaga din yung pangalagaan, safekeeping, safeguarding of public resources para maiwasan ang pagkasayang at lalong-lalong maiwasan ang pambubudol. Hindi, yung pambubulsa. Ano pang sa scam? Pangmaleta. Joke. Ang totoo doon, syempre, when you say safeguarding of the public resources, parang banal na kasunduan mo pag pumasok ka sa gobyerno. Kasi pwede natin sabihin, sumunod ako. Take a look at the flood control, di ba? Merong bidding, merong inspection, merong quality control, pero walang flood control project, di ba? So saan sila papasok doon? Yung responsibility nung nung bawat na empleyado ng gobyerno na pangalagaan. At sa joint circular, naka-specify yan. Saan? Under the responsibility of the head of agency. Okay. And then sa latter part, yung section 8 ata, at ito yung pinakang strength ng circular. Sabi doon, failure to liquidate, di ba? And upon demand, magiging prima facie evidence that you put them into personal use. Iiwan ko sa inyo yan kasi kayo ay May mga presumption, abogado. tama. May tanong ako. To cut the long and short of this whole article, Heidi, can I ask you to make a judgment call as an auditor? Was there a violation? Of course, many violations. And I would like to emphasize, this is not only an issue of violation of the law. It is a serious issue of pagkakatiwalaan pa ba? Kung yung ang simpleng pagtupad sa provision na tipong submission lang nito ay hindi mo magawa, paano pa kita pagkakatiwalaan ng mas sensitibong tungkulin? At mas malaking pera. Oo. Yeah. Oo. So Yun there lang is- naman ay personal ko. Oo, hindi ko naman So kung- parang based as I read you, there's a betrayal of public trust, which leads to can I trust you for a higher office? Hindi po ako nanalong senador Hindi ako pwedeng bumoto. Ayoko sagutin yan. Diba? Gusto ko namang magkaroon ng konting pakiramdam na kung nanalo ako, of course, alam niyo na yung boto ko, di ba? Kahit na po sabihin yung one-sided ang prosecution. Hindi niyo ako pinapanalo. Huwag niyo ako tanungin ngayon kasi surprise yung boto ko, di ba? Okay lang yung one-sided na prosecution. Yung one-sided na senador ang nagugulat ako eh. Yun nga. Anong recommendation ko? Basahin niyo Oh. yung post ko. Ayoko na pong mag-senador. Gusto ko na lang bumalik sa COA. Bakit? I-disallow ko ang sweldo ng mga tsinador at ng mga defense Ayun! na senador. Pwede ka Diba? pa ba Agree bumalik kayo? under the law? Pwede ka pa ba bumalik?
Hindi, ikaw naman. Kaya nga, Kaya nga eh. yung mga post ko, Iba ng ititimbang trabaho ko mo, yun. hindi ka na pwede dyan. Ewan ko, tingnan mo. Pero sabi kasi, hindi ko na finish yung term, di ba? Ang sabi nga, ng oo law nga. ay, who has completely served the commission. Ako hindi, pero ayokong paguluhin ang buhay ko. Oo, tama na yan. Maligaya na ako sa pinaggagawa ko. Isa na akong, makatang makwenta at masaya ako. Makatang makwenta. Okay. Thank you, Pwede na Ma'am ako Heidi. humirit? Pwede na lang ako humirit. Plus na lang. Total, Sige, sige, sige. kinukulit ko eh. Oo. May painting kayo. Ayan. Nag-iisip ako mag-exhibit. O dapat yung tatlong ito ay a-attend, ha? Oo Kasi naman! hindi maganda ang For painting sure, ko. for sure. Ay may Naman. kabuluhan sana. Okay, salamat. Okay. Maraming At saka kasama si Maki. Okay. Hintayin namin ang invitasyon Hintayin dyan, namin ha? ang invitation, ma'am, ha? Huwag Baka yung hanggang ino-notice of invitation lang, disallowance ha? yan. Walang batuan at walang solian. Okay, okay. Baka magaya tayo Walang sa batuan. unit team. Mag-away tayong bigla. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Maraming Thank salamat, you. Heidi. Maraming salamat. Thank you. Good night. Alam mo yung point doon, napaisip ako doon sa sinabi niya doon sa 125 million. Kasi kung ako yung head of agency, dalawang bagay yan eh. Yung tao mo naglabas ng 125 million in cash. 'Di ba? Dalawang bagay yan. Hindi mo na alam ang nangyayari sa opisina mo at ganung katalas ang sungay ng mga tao mo na nakapaglalabas ng ganung kalaking pera nang hindi mo alam. Tama. So, ibig sabihin, tanga ka. Kasi hindi mo alam eh. Hindi, Ganun tsaka kalaki. hindi lang sa tanga. Sobra kang pabaya. So, Wala kang pakialam. Oo, 'di ba? Yun yung una, 'di ba? Wait, ba ikaw taga-pirma nun? Head of agency? You're signing it, di ba? Kunyari. Kung may SDO kasi Oo. pwedeng yung SDO. Yung SDO, pwede kasi yun. Yung payee, eh. Hindi naman necessarily yung Mm. ano. Tapos yung pangalawa, assuming na alam ko, na ilalabas mo, Barry, ikaw ang SDO 125 ko ng million in cash. Hindi ko ba itatanong sa'yo, as an ordinary person, ha? Barry, saan mo ilalagay yan? Hindi ba tayo mananakawan? Maleta. Kasi naalala ko nung dati sa office, yung bibili ng halimbawa nung mga anong tawag doon, yung gift check Mm. na ipapang raffle Oo. sa mga tao. Yung mga finance natin noon, kinakabahan kapag ma'am saan namin lalagay ito? Yung gift check hindi man lang na yung pera. Oo. Eh tsaka yun, you're talking about thousands? 10,000 pesos. 20,000 pesos. Pero ito, parang wala bang nagtanong talaga na yung 100, saan nyo lalagay yung 125? Kasi 'di ba, i-advance mo nga, ka-cash advance mo kasi i-assume natin na gagamitin mo siya over a period of time para hindi pabalik-balik sa bangkong nag-i-encash ng cheque. Mm. Meron kayong vault na 125 million at hindi ka ba matatakot na paano kung manakaw yan? Exactly. 'Di ba? Wala, ewan ko. Kaya nga sinasabi ni Heidi, di ba? Parang normally, meron ka lang revolving fund. Yun yung cash. Oo. So, alam meron kang 250,000. O sige, so kung kailangan namin magbayad ng Right. confidential expense, o yan, withdraw ko ng 100,000, tapos palitan. I-withdraw ulit kami sa bangko para meron uli doon. Paubos na yung 250 natin. Oo. Balik tayo ulit. Pero yung mag-withdraw ka, isang bagsak, 125 million. Tapos naubos in 11 days, 'di ba? According dun sa Right. Parang sobra talagang hindi pa mapasok yung irregularity talaga na sinasabi nila. Hindi, tsaka naalala nyo yung mga flood control hearings. Di ba meron silang picture Oo. na ang sabi nila, yung nandun sa mesang yon 50 million. Mm. O so kung 125 million yung winidraw nila, Halos 3 times nun. halos 3 mesa. Mm. So saan mo ilalagay yun? Kung ang iniisip, kung wala kang kabalbalan na iniisip, Oo. Saan mo diba? lalagay yun? Concerned ka na. Actually, maski yung Yun. physical storage lang sa opisina mo eh. Saan mo lalagay yun? Oo. Pero I couldn't understand why the land bank lady said it is unusual. Kung di ba may AMNA tayo, you're asked, even the nag-withdraw, saan mo kukunin? Are they asked sa AMLA? Nag-withdraw ka ng 125 million. Inauthorize ng government agency. Kaya nga pero it's unusual nga. Exactly. Yeah. Hindi lang niya masabi kasi dahil confidential yung fact na nag-file ka ng Kasi- STR. So it's very possible na for that withdrawal, nag-file sila ng STR, hindi lang pwedeng sabihin ng Kasi yung 125 million, yun pa yun eh, physical storage lang. Hindi nakakasya yun sa standalone safe eh.
Right. Kailangan mo na ng vault nun eh, yung walk-in vault. Eh, Oo, yung para kwarto. ma-store yun, para ma-store yun eh. So, 'di ba? Saan nilagay yun? Yun yung pero nga kung maniniwala ka sa kwento ni Madriaga, Diniretso sa kanya. diniretso sa kanya and then diniretso niya diniliver. Isang araw, di ba? 24 hours 24 daw, hours. dispose ka agad yung pera. Yun yun. Pero at least ang sobrang useful yung explanation ni Heidi, di ba? Dun sa una, hindi totoong wala pa nananagutan yung head of agency. Yes. Di ba? Meron talaga. In fact, may sinasabi niya, may mga specific responsibilities yung head of agency Right. to ensure na nagagasto sa maayos na paraan itong perang Yes. naka-entrust sa inyo.